kajackers ko dyan. Hi, magandang araw mga kajackers ko dyan. Hi kajackers. Hi mga kajackers. Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, I know send me. Hi mga kajackers, magandang araw at ito po muli ang Jack of all trades, Master of none. At sa video na ito mga kajackers, ating matutunayan at ipapakita ko ang ating DIY projects na yon, kung paano magpalit ng brake pads ng ating mga sasakyan. Ang sasakyan na ito ay Toyota Corolla Altis. So kahit naman ibang brand ng sasakyan mga kajackers, sa brake pads halos isang design lang naman yan. Ganon din naman ang gagawin paano magpalit ng brake pads mga kajackers. Para sa mga beginners dyan, dito matutunayan natin ngayon, DIY, yung gusto mag DIY na hindi na kailangan tatawag tayo ng mekaniko, tayo na lang magpalit ng brake pads. So step by step natin gagawin mga kajackers at matutunayan niyo sa video na ito mga kajackers. Napakasimple lang naman mga kajackers lalo sa ating mga beginners mga kajackers. And siyempre, ang gagawin natin, jack up natin yung sasakyan. Bago natin i-jack up yan, luluwagan mo natin yung mga wheel nut niyan. Sa Toyota mga kajackers, yung wheel nut nya, ito ang dapat natin ingatan pagka ikakabit natin sa pabalik, kasi itong portion na ito, nakapasok ito doon sa mags. Ito. So minsan pag naikabit natin na hindi natin maipasok yan, ito lang pala yung tumukod, akala natin ay masikip na. Yung pala ay hindi nakapasok ito. Ang mangyari, luluwag at sa pagtakbo ng sasakyan ay maaring matanggal yung gulong at tumalsik. Kaya ingatan natin kajackers, kasi ang mags nito at saka itong tornilyo ito kajackers, nakapasok yan sa butas doon sa mags. Tapos ito yung lalapat, doon ka magsisikip ngayon. Kasi minsan pag salpak natin, tutukod ito, akala natin ay masikip na. 14mm na socket o anong 14mm nyo na tools, ito luluwagan lang. Ayan, din tanggalin ito kajackers, sinasabi ko sikwatin natin. Ayan. Yan, gaganon kajackers. So ito na yung brake pads niya kajackers. Yan, dalawa yung brake pads. So madali naman tanggalin yung kajackers. Ito lang. Yan. Yan mga kajackers. Ito yung brake pads dito sa bandang sa labas kajackers. Yung outer brake pads niya. Yan. Tapos meron niyang mga kajackers, itong anti-rattle sheet, itong kajackers ito.
itong mga lata na ito. Yung bago kasi na pagbibili tayo ng spare parts ka-jackers, hindi ito kasama. So ililipat lang din natin yan. Yan. So meron akong bago rito. Ayan. So ilalagay natin yung mga ka-jackers dyan. And then para maiwasan natin yung ka-jackers, yung mga unwanted sounds katulad ng mga squeaking sounds, ganun, lalagyan natin siya ng lubrication. Itong ginagamit kong brake pad sa ka-jackers ay ang brand to Bendix. Yan. Kasi mas sa aking observation kasi, sa aking experience, mas maganda ang Bendix na brake pads kasi yung iba kasi madumi, yung parang nagpuputik yung makikita mo na tumatalsik yung mga ribaba niya sa mags. Madumi siya. Itong Bendix, mahusay ito sa aking experience mga ka-jackers. Siya may ginagamit ako dito na Bendix din ang brand nito na lubrication. Grasa din to ka-jackers. Kung wala naman ganito, pwede naman grasa talaga. Ayan. Yan ilalagay natin. Yan dito sa mga ng brake pads. Kunti-kunti lang mga ka-jackers. Huwag masyadong marami. Kung saan lang yung puwersa ng tignan natin, kapiraso lang, kunting-kunti lang, huwag masyadong marami. Yan. Then kabit natin itong una, dalawa kasi ito ka-jackers. Yan. Lagyan natin ulit dito. Then kabit natin din yung isa. Ka-jackers. Meron naman yung guide ka-jackers. Ito. Kita ba sa video yan? Saka itong dalawang to. Yan. Isushoot lang din naman natin dito yan. Ito may gata din to sa gitna. Yan. Saka dito sa ilalim. Yan. Tapos ito lalagyan din natin ka-jackers ng lubricant. Lang din. Manipis lang din. Ingatan natin ka-jackers na hindi malagyan ng lubricant yung lining mismo ng brake pad. Yan, ganyan. Tingnan basahan. Oh, mayug-yug. Ayan. So, pwede natin siya salpa ka-jackers. Pati dito sa gilid ka-jackers, talagyan din natin lubricant dahil dito yan lalapat. Dito. Kabila. Para maiwasan natin na mayroong mga squeaking sounds, mga ganun, mag-iingay. Kaya lagyan natin ng grasa yung mga ka-jackers. Manipis lang talaga. Sakto lang siya. Yan, yung mga eksis na punasan na lang. Hindi yan mga ka-jackers, pwede natin siya isalpak. Hanap natin siya uli. Pwede naman natin isa-isa ng lagay. Yan. Then salpak natin. Yan. Ganun din kabila ka-jackers. Baklasin natin to. Skutin lang natin ng ganyan. Ayan. Ayan. So, itong mayroong ganito ka-jackers, bandang loob yan doon sa may piston side ng caliper brakes natin. Ito kasi yung pinaka-sensor ka-jackers. Pag paubos na yung iyong yung lining, yung brake pads, tatama ito sa ating rotor disc dito. So makakarinig ka ng napaka ingay na tunog mga ka-jackers, yung masakit sa tainga. O kaya manunotice mo agad ka-jackers na ubos na yung brake pads. Since ito ka-jackers hindi pa naman masyadong ubos, pero since pag check up natin nakita nating manipis na rin talaga yung yung brake pads, so palitan na natin siya. Kasi ayun ka-jackers, so kung makikita mo yan yung difference niyan sa kasi dito sa bago, gaano kalaki
So itong gatla na ito, nasagad na siya, nasagad na. So since nabuksan na natin, hindi na rin magtatagal to, kaya papalitan na lang din natin. At mga ka-jackers, ito rin, titingnan natin to, itong ano na to, pwede natin setting hugutin mga ka-jackers. Ito, pwede natin hugutin yan, slide na ganun, kasi minsan tulad to yan, tuyo na. Dapat ilulubricate din natin yung ka-jackers para maganda yung play ng ating caliper, para magpapantay yung kain ng dalawang brake pads. Kasi in this case sa ka-jackers, kung makita natin, yung kabila medyo makapal-kapal pa, yung kabila manipis na. Ibig sabihin ka-jackers, hindi masyadong naglalaro yung ating caliper. Kasi once na tumulak yung piston dito sa ilalim, and then ito hihila din itong caliper niya, hihila din siya ng ganon pag tumulak tong piston. So tinutulak ng piston yung isang brake pads dito sa inner, and then at the same time hinihila din itong caliper housing natin dito, yung brake pads na sa labas. Kaya dapat pantay. O kung nangyari, kung ito'y wala ng lubrication ka-jackers, minsan mahirap na siya gumalaw. So mangyari, hindi magpapantay yung kain ng ating brake pad. So ito, dapat lalagyan din natin ng lubrication yan. Ayan, pati yung kabila ka-jackers, nahuhugot naman to. Sa baba, ganyan din ang itsura niya. Ito yung saksak ulit. Ganun mga ka-jackers. So yan, kukuha din tayo ng bago nito ka-jackers. Yung merong sensor, yung telltale tab kung tawagin. Sensor ito ka-jackers. So ganun din. Babalik lang natin to. Dalawa din siya ka-jackers, dalawa din. Lalagay lang din natin siya ng lubricant. So sasabit lang yan dyan. Ito. And then lalagay din natin to, pangalawa. Yan. Ay, yan mga ka-jackers, salpak na, ganun lang naman yan. Yan. Tapos dito, shoot mo lang to dyan sa kabilang gatla. Yan dito. Press lang natin yan. Ayan mga jackers. Then lagyan natin ng lubrication din dito ka-jackers. Ayan. So, ganun din dito ka-jackers. And then pwede natin ngayon doon isalpak ulit. Mga ka-jackers, salpak natin ulit dito. I-shoot lang naman natin sa ganito yung slot nya, and then press ulit. Yan mga ka-jackers, yan, napasok na. So yung ano, lalagyan din natin ng lubrication itong mahabang bolt na to, itong pin na to. Ito yung nag-i-slide. Ayan. So since ka-jacker, pag sinalpak natin yan, nakalabas ang piston. Makikita natin nakalabas yung piston. So definitely pagpasok natin yan, hindi talaga magkakasayan ka-jackers, kasi makapal yung mga brake pads na bago. Tapos nakalabas yung piston. So ang gagawin natin dyan ka-jackers, ating ipupush yan papasok. Sagad natin ng push yan papasok para pagsalpak natin dito ay magkakasya. Kasi yung space na yan ka-jackers, oh, di ba? Ito ang layo na, ang kapal na.
kaya hindi na yan papasok. So mga kajakers, halimbawa kung sakasakaling wala naman kayong gamit, tools na pang tulak niyan, pwede naman yan salpak mo rin dito uli. Manual lang kajakers. Halimbawa meron kang malaking screwdriver, tutulak mo lang to, sikwat mo lang pa ganun, no? So halimbawa ganito kajakers, technique lang to na halimbawa tanggalin mo natin yung isang brake pads, ayan, para papasok siya. Yan, pagkatanggal ng isang brake pads kajakers sa loob, papasok natin siya. Ayan. Then pwede natin siya, kung mayroon kang malaking screwdriver kajakers, pwede natin sikwatin yung piston dito. Itong piston din sikwat natin ng pag papasok yan kajakers. Ayan yan pumapasok na Ayan yan pumapasok na kajakers. Kung mapapansin mo, ayan pumapasok na siya. Yan mga kajakers. Yan, umikli-ikli na. Pero kung mayroon naman kayong ganito kajakers, yung C-clamp, yung ganito kajakers, mas maganda. Yan. Pero anyway mga kajakers, kung talagang yan ang sinasabi ko, kung wala naman kayong ganitong tools na C-clamp, pwede naman na sikwat-sikwat lang mga kajakers. Yan mga kajakers, mapapansin natin. So nakita sa video, pumapasok na yung piston habang sisigipan natin to. Ayan. Ayan, papansin na kajakers, ayan. Pumantay na kajakers, yan. Ayan, sagad na. So pwede natin siyang i-release uli. Hindi naman yan babalik. Push na siya. Ayan mga kajakers. Ayan mga kajakers, pasok na yung piston natin, airplay ko lang. Ayan. Then ipapasok na natin to. Tapos paitaas, pagkapasok pababa naman. Ayan, pasok na yung kajakers kasi yung ating piston ay nakapasok na sa loob. Ayan. Then silipan natin. Yan. Ang kajakers, tapos na. Kakabit na lang natin yung gulong. Tapos, pala kajakers, huwag natin kalimutan na once na bago natin patakbuhin sa sasakyan, since pinaatras natin yung piston mga kajakers, malayo yan doon sa brake pad. So, bago natin patakbuhin sa sasakyan mga kajakers, kailangan bombahin muna natin yung preno para lumapat uli yung piston niya. Mamaya kasi, bigla natin patakbuhin ng sasakyan, tapos malayo pa yung brake pads, lubog yung preno niyan kajakers, walang kapit yan, malayo pa yan. So bombahin, mamaya ma-aksidente tayo mga kajakers, kaya bombahin muna natin yung preno. Then yun tapos na tayo, isasalpak na lang yung gulong. Ganon din sa kabila kajakers, ganon din naman ang gagawin ko, anong ginawa natin dito mga kajakers. So sana mga beginners natin mga kajakers dyan, may natutunan tayo konti sa ating video. So maraming salamat sa pagpanood kajakers.